Anong kaya mong isakripisyo para sa anak mo? Kaya mo bang lunukin ang pride mo? Alamin natin sa kwento ni Via. Binili ko na kayo ng anak mo. Kasual na sabi ni Dominic. Ilang segundo pa bago ma-process ng utak ni Via ang mga sinabi ng binata. Nabago ka ba noong sanggol ka? Bakit mo kami binili? Bakas ang pagkairita sa boses na tanong ni Via rito. Matapos kasing malaman ni Dominic na may anak na si Via, ay lagi na siyang binibiro nito na bibilhin silang mag-ina, na never in her wildest dream na tototohanin ito ng binata. Napaikot ni Dominic ang kanyang mga mata at sinabi, Siguro, pero kung ang iniisip mo ay ang perang ginastos ko, ay wala lang naman iyon para sa akin. Samantala, kasabay ng paghilot ni Via sa magkabilaan niyang sentido, ay ang marahan din itong pagpikit ng kanyang mga mata upang magpakalma. Bawiin mo yon, bulalas ni Via makalipas ang 2 minuto. For what? Kunot noon namang tanong ni Dominic. Basta bawiin mo. Ayokong magkaroon ng utang sa'yo. Lalo na't alam kong malaking halaga ang ginastos mo para sa amin ng anak ko. Hindi ko kayang bayaran ng ganong halaga. Sambit ni Via rito. Sino bang may sabi na babayaran mo ko ng pera? May ngisi sa mga labing sagot ni Dominic na naging dahilan upang matigilan si Via. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya. Sa tingin mo ay maglalabas ako ng ganong klaseng kalaking pera para kayo lamang ang makinabang? May ngisi pa rin ng mga labing lumapit si Dominic kay Via at bahagyang inilapit nito ang kanyang mukha sa mukha ng dalaga. Siyempre ay doon ako sa alam kong malaki ang makukuha ko. Pagpapatuloy nito. Sa pagdikit ng likuran ni Via sa malamig na pader, ay ang paglunok naman ng laway niya. Anong gusto mong kapalit? Tanong nito. Lalo pang lumapit si Dominic kay Via, to the point na nagdikit na ang mga katawan nito. Be my wife. Mapang-akit ang tono na sagot ng binata. Ano? Pasigaw na tanong ni Via. Paulit-ulit na iniling ng dalaga ang kanyang ulo. Nababaliw ka na, Dominic. Dagdag pa nito. Natigil lamang ang pag-iling ng ulo ni Via nang hawakan ni Dominic ang kanyang baba upang umangat sa binata ang kanyang paningin. Maybe. Mahinang saad nito. Binitawan ni Dominic ang baba ni Via bago lumayo sa dalaga at sinuksok ang kapwa kamay niya sa magkabilang bulsa ng suot niyang pantalon. So, it's a deal then. You can't back out. And if you dare? Seryosong tumingin si Dominic kay Via bago nagpatuloy. You know what will happen to you next. Aniya, paano nga ba napunta sa ganitong sitwasyon si Via? You like this? Mapang-akit na tanong ng binata kay Via, kasabay ng panaka-naka nitong paghalik sa liig ng dalaga. Naungo lamang ang naisagot sa kanya. Umukit ang ngisi sa mga labi ng binata. Kahit hindi pa sabihin ni Via ang sagot nito sa tanong ng binata, ay batid nitong gustong-gusto na talaga ng dalaga ang pagruromansang kanyang ginagawa rito. Kung kaya naman ay bumaba hanggang sa dibdib ng babae ang mga halik niya. Habang si Via naman ay hindi na malaman kung saan ibabaling ang kanyang ulo at kung saan pa siya kakapit sa mga telang kanyang kinahigaan. Para sa dalaga ay masyado nang nakakaliyo ang ginagawa sa kanya ng lalaki, to the point na nakakatakot na si Via na kapag nagpatuloy pa iyon ay baka tuluyan na siyang mawala sa kanyang ulirat. Napakagat sa ibabang bahagi ng kanyang labi si Via nang maramdaman niyang unti-unti nang tinatanggal ng binata ang bawat botones ng kanyang polong suot na umabot na hanggang sa kanyang binti. Ngunit dahil sa labis na sensayong nararamdaman ni Via ay wala itong ibang nagawa at wala na rin naman siyang pakialam kundi pagmasdan na lamang ang ginagawa ng binata sa kanya ng mga oras na iyon. Mas lalo pang nawala sa kanyang sarili si Via nang mapang-akit na itinapon ng binata sa kung saan sulok ng kwartong kinaroroonan nila ang kaninang suot niya na polo bago siya muli nitong mapusok na hinalikan sa kanyang mga labi na kanya rin namang ginantihan. Dito na nga siguro masisira ang bataan ko. Via mentally bite her lower lips as she thought this. Nagising na lamang si Via dahil sa malakas na pagtunog ng kanyang alarm clock na agad na umilingaw sa buo niyang kwarto. Kasabay ng pagbalikwas ni Via sa kanyang pagkakahiga ay siya ring paghawak nito
sa tapat ng kanyang bibig at paghabol ng kanyang hininga. What was that? Did I just dream about him again? No wet dreams pa? Hindi makapaniwalang bulalas ni Via sa kanyang sarili. Hindi totoo ang lahat ng iyon? Dagdag pang isip-isip niya. Ilang segundong natulala si Via. Sambit pa nito. Pero sino ka bang talaga? Dahil sa tuwing panaginip lamang ito nangyayari? Kung kaya naman bukod sa malabong imahe ng mukha nito, ay pati ang matikas at malapad lamang ng pangangatawan ng lalaki ang tangi niyang naaalala rito. Nabaling lamang sa kanyang ulirat si Via nang marinig nito ang pag-iyak ng isang sanggol. Nabaling ang atensyon ni Via sa isang kulay asul na crib bago siya dali-daling tumayo upang lumapit doon. Nang makalapit ay agad ngunit marahan na kinuha ni Via ang isang sanggol doon upang ihele. Nandito na si Mami! Bakit ang aga mo namang magising anak? Go to sleep pa! Pagpapatahan ni Via sa bata, ngunit imbis na makatulog ang sanggol ay tumahan lamang ito sa pag-iyak at matamis ang ngiti sa mga labing tinignan si Via. Sandaling natigilan si Via sa pag-ugoy dahil sa labis na pagkagulat. Pakiramdam niya ay tila may kung anong kumurot ng literal sa puso niya dahil sa pagngiti ng kanyang anak. Dahil marupok si Mama, okay sige, kahit buong maghapon pa kitang kargahin ay ayos lang. Natatawa-tawang sambit ni Via bago halikan ang tuktok ng anak. Alam mo anak, walang pinagsisisihan si Mama na ipinagpatuloy kong buhayin ka noon kahit na gusto pa ng talipandas mong tatay na mawala ka. Garal-gal ang boses ni Via na sambit niya sa anak. Noong nalaman ng dating nobyo ni Via na nagdadalang tao siya, ay nais nitong ipalaglag ang bata. Ipapalaglag mo yan o mawawala ako sa buhay mo, Via. Walang emosyon na babala nito sa dalaga. Ngunit dahil matigas si Via at ipinagpatuloy pa rin ang kanyang pagbubuntis, kung kaya naman ay pinalayas na lamang siya nito sa apartment nilang tinutuluyan noon. Dagdag na katwiran pa ng lalaki bago tuluyang makaalis si Via sa poder niya ay, alam mong hindi pa natin natutupad ang mga pangarap natin, Via. Dapat ay umiinom ka muna ng pills. Kung alam ko lang sana ay hindi na lamang natin iyong ginawa. Kung kanina ay napipigilan pa ni Via ang huwag umiyak, this time ay hinayaan na lamang niyang mag-unahang umagos ang kanyang mga luha sa magkabilaan niyang mga pisngi nang muli nitong maalala ang mga masasakit na salitang pinabaon sa kanya ng dating nobyo. Huwag kang mag-alala, Saji. Gagawin ni Mama ang lahat upang mabigyan kita ng magandang kinabukasan kahit wala ng tulong ng supot na iyon. Sambit ni Via at umiiyak na niyakap ang anak. Nabaling lamang ang atensyon ni Via nang marinig nito ang pagkatok ng kung sino sa may entrance door na kanilang tinitirhan sa ngayon. Dahan-dahang inihiga muli muna ni Via ang kanyang anak sa asul na crib nito bago magtungo sa pintuan at buksan iyon. Miss Via ba tong bakal? Bungad na tanong ng isang lalaki sa dalaga, habang si Via naman ay takang tinango ang kanyang ulo at may paggalang na sinabi. Ako nga ho, sino po sila at anong kailangan nila? Ako ang anak ng may-ari nitong paupahan. Nandito lang naman ako dahil pinapasabi ni Mama na kapag hindi ka pa nakapagbayad ngayon ay mas mabuti na raw na umalis na lamang kayo ng anak mo. Sambit nito. Sa gulat ay hindi maiwasan ni Via ang panlalaki ng kanyang mga mata. Sasagot pa lamang sana siya nang muling nagsalita ang lalaki. Sabi pa nito ay hindi raw namin kayo kailangan, lalo pa at ilang buwan na raw kayong hindi nakakapagbayad. Dagdag pa ng lalaki. Sandaling binasa ni Via ng kanyang dila ang mga labi niya. Sagot niya, magbabayad naman ako eh. Ang kaso ay gipit lamang talaga ako ngayon. Ilang beses namang iniling-iling ng lalaki ang kanyang ulo. Sambit nito, gipit din naman po kami. Kung kaya nga nagbabawas kami ng mga pabigat lamang. Tell myself, bawal pumaslang. Isip-isip pa nito. Anong gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng itira ang anak ko sa kalsada. Lalo na't sanggol pa lamang ito. Batid din naman ng iyong ina na wala na akong ibang matutuluyan. Dahil kahit kailan ay hindi ko naaasahan ng mga kamag-anak ko at itinakwil naman ako ng mga magulang ko. Sagot ni Via. Imbis na maawa ang lalaki sa panggagaslight ni Via rito, ay nanatiling walang emosyon lamang na nakatingin ito sa dalaga. Walang ibang nagawa si Via, kundi malalim na lamang
na humugot ng hangin at seryosong tinignan muli ang lalaki. Maaari bang dumito muna kami kahit 3 araw lang upang makapaghanap ako ng malilipatan namin? Pagkatapos ng mga araw na iyon ay kami na mismo ang aalis dito ng anak ko. Huling hirit pa ni Via rito, habang ang lalaki naman ay malalim na napabuntong hininga. Sige, kakausapin ko si mama tungkol sa sinabi mong ito. Basta ipangako mo lamang sa amin na aalis ka na pagkatapos ng 3 araw. Ani nito, mabilis naman sa 4:00 na itinango ni Via ng ilang ulit ang kanyang ulo at sinabi, "Oo, pangako." Halos torture na ni Via ang kanyang laptop dahil sa sobrang pressure at irita na kanyang nararamdaman. Magmula pa lamang kasi noong makaalis ang anak ng may-ari ay agad nang binuksan ni Via ang kanyang laptop upang maghanap online ng apartment nilang maaaring matirhan na mag-ina. Kahit maliit basta abot kaya ang presyo ay pwede ko nang patusin. Katwiran pa ni Via. Ngunit magpahanggang ngayon ay wala pa rin itong nakikita. Napatingin si Via sa orasang nakasabit sa may dingding at nasa taas lamang ng flat screen TV na inirigalo pa ng dating nobyo niya sa kanya. 7 p.m. 4 na oras na rin pala. Bulong pa nito. Malalim na napabuntong hininga si Via na isinandal ang likod niya sa sandalan ng kinauupuan niyang mahabang sofa kasabay ng paghilot niya sa magkabilaan niyang sentido. Sandaling ipinikit ni Via ang kanyang mga mata. Lesson learned, wag nang magjowa, nakakalason. Bulalas ni Via. Paidlip na sana si Via nang marinig nito ang biglaang pag-ring ng kanyang telepono na prenteng nakapatong sa may center table. Nahihilo man ay agad na umayos ng upo niya si Via at kinuha ang nasabing bagay. Hello? Matamlay ang boses na bungad ni Via nang masagot niya ang tawag. Alam mo, dinaig mo pa ang nakikilamay dahil dyan sa boses mo. Spill, anong problema? Sambit naman ni Yumi, ang matalik na kaibigan ni Via, sa kabilang linya. Umukit ang ngiti sa mga labi ni Via dahil doon, ngunit ayaw niyang bigyan pa ito ng dagdag problema kaya, wala, may iniisip lang ako. Palusot ni Via. Mahinang natawa si Via nang marinig nito ang pag-tsk ng kaibigan sa kabilang linya. Ani nito, kilala kita Via, kaya huwag mo sa aking sabihin na wala lang yan. Bilis na! Care to share? Malalim na napahugot at napabuga muna ng hangin si Via upang matanggal kahit papaano ang bigat nito sa kanyang bibig. Pinapaalis na kami ng landlord dito sa tinitirhan namin. Aniya, dahil may lahing OA si Yumi kung kaya naman ay, ano? Kailan pa kayo pinapaalis dyan? Ano bang pangalan ng mga yan? Sabihin mo! Hurumintado nito na naging dahilan upang bahagyang mailayo ni Via ang telepono niya sa kanyang tainga. Wala talagang tatalo sa Yumi, nakakasira pa rin ng eardrums. Natatawa-tawang komento ni Via. Kung pitikin ko kaya yung panot na landlord ng apartment na yan, napakakapal na mukha. Pagkatapos kang pakinabangan, papaalisin ka na lang ng ganoon? Bawiin mo kaya ang lahat ng mga itinulong mo sa kanila noon para kahit papano fair na kayo. Dagdag pang rebat ni Yumi. Ayoko, mamaya niyan imbes na 3 araw ang gawin nilang pagpapatira sa akin ay maging overnight na lang. Sagot naman ni Via. Nagpatuloy ang paghuhurmintado ni Yumi kay Via, ngunit sa huli ay wala rin itong nagawa kung hindi tulungan ng kaibigan sa paghahanap ng bago nitong matitirhan. Iyon na lamang kasi ang pwedeng maitulong ni Yumi kay Via kahit gustuhin niya pa man itong puntahan upang damayan dahil kasalukuyan siyang nasa Baguio ngayon at kasama ang pamilyang magbakasyon doon. Sandali pang nag-usap ang dalawa bago magdesisyon na putulin na ang tawag. Pagkatapos ay tumayo si Via mula sa pagkakaupo upang patayin naman ang kanyang laptop bago ito nagtungo sa kwarto. Hinalikan muna ni Via ang anak na mahimbing pa rin ang pagtulog bago nito padapang ibinagsak ang katawan sa kama. Mabuti pang bukas ko na ipagpatuloy yung paghahanap. Isip-isip ni Via bago siya unti-unting nilamon ng kadiliman. Kinabukasan, 5:00 pa lamang ng umaga ay nagising na si Via upang mag-asikaso dahil balak nitong puntahan ang apartment na nakita ni Yumi through online. Halos kahimbingan pa kasi ng tulog ni Via nang tawagan nito ni Yumi upang sabihin ng, "May nahanap na ako!" Masayang anunsyo nito sa kaibigan.
Inaantok pa man, pero pinilit pa rin ni Via na maupo siya sa pagkakahiga upang wag matulugan ng kaibigan. Mura na, pero maliit lang iyon ha. Sakto lang talaga sa inyo ng pamangkin ko. Dagdag pa ni Yumi sa kabilang linya. Umukit ang ngiti sa mga labi ni Via. Okay na yun, kaysa naman wala, di ba? Sagot ni Via. Sandali munang nagpasalamat si Via sa kaibigan. Bago naman ito, tinawagan ng kanyang pinsan na si Rosmar. Hello Mar, gising ka pa? Bungad na tanong ni Via rito. Ay hindi, tulog na nga ang diwa ko eh. Sarkastiko namang sagot ng lalaki na mahina lamang na ikinatawa ni Via. Ano ba yun? Dagdag pa ni Rosmar. Punta ka muna rito sa bahay. Walang bantay si Saji. May kailangan akong puntahan. Sagot naman ni Via. Gustuhin man makiusyoso ni Rosmar, ngunit hindi na lamang itinuloy ito sa labis nitong kagustuhan na makapunta agad sa bahay nila Via at doon muli matulog. Salamat, sagot ni Via nang agad na pumayag ang pinsan. Sa pagbaba pa lamang ni Via sa itinext sa kanya ni Yumi na address ng nasabing nahanap nitong apartment, ay agaw pansin na agad ang dalaga. Nakasuot lamang siya ng plain black t-shirt at pantalon, ngunit para sa iba ay sobrang lakas na ng apil niya. Lumapit si Via sa tabing kalsada upang magtanong sa isang matandang babae na nakapwesto roon at may tindang mga chicharon at sigarilyo. Hello po, eto po bang apartment na pagmamay-ari ni Mercedes Agupito? May ngiti sa mga labing sambit ni Via sa matandang babae, kasabay ng pagturo nito sa gusali. Mercedes Agupito baka mo? Paninigurado ng matanda na ikinatango naman ang ulo ni Via. Eto na nga, katukin mo lang ang malaking gate na yan at may lalabas na dyan. Pagpapatuloy ng matanda, malawak naman ang ngiti sa mga labi ni Via na pinasalamatan ng matanda. Walang anuman, sagot nito. Kagaya ng sinabi, lumapit nga si Via sa itim na malaking gate at kumatok doon. Halos 2 minuto pa ang hinintay ni Via bago siya labasin ng isang lalaki na sawari niya ay 40 na ang edad. Anong kailangan mo? Walang emosyon ang mukha ng lalaki na sambit nito kay Via. Palihim na napangiwi ang mukha ni Via dahil sa na-intimidate sa aura ng lalaki na mas pinili na lamang ng dalaga na wag nang pansinin pa. Nais ko lamang po sanang tanungin kung may bakante pang kwarto sa apartment nyo? Ente, tanong ni Via rito na hindi na nagawa pang tapusin ng dalaga dahil sa pagsabat ng lalaki. Ani ng lalaki? Wala na kaming bakante rito, kaya makakalis ka na. Na medyo may kataasan ng boses bago isinarado ang gate nang walang pasabi. Sa ines, tanging pag-amba na lamang ang nagawa ni Via rito. Sungit, wala pa yata naging jowa ever since, kaya bitter. Nakangusong bulong ni Via. Mas lalo kang mabilis na tatanda, Manong! Pahabol pang sigaw ni Via rito. Pagkatapos ng pasimpleng paghuhurmentado ni Via, ay nagtungo na lamang ito sa kung saan. Katwiran niya, nandito na rin naman ako. Mabuti nang subukan ko na lamang na maghanap sa iba. Akmang tatawid na sana si Via sa kabilang kalsada nang may humarurot na kotse ang sunod-sunod na bumusina sa kanya. Maganda ito at mukhang mamahalin na ultimo ang rume ay mahihiyang dumikit dito. Masamang sinundan ng tingin ni Via ang kotse habang papalayo ito. Akala mo nasa karerahan na pagmamay-ari na niya ang kalsada. Sana pati daraanan niya ay binili niya na rin para worth it naman ang pagmamayabang niya. Isip-isip ni Via. Nakita niyang huminto ito, hindi kalayuan sa kanya. Sa dahan-dahang pagpatay ng makina ng kotse ay siya rin namang dahan-dahan ding pagbaba ng isang lalaki rito. Inirapan na lamang ni Via ito na hindi na pinag-aksihan pa ng panahon ang lalaki upang tignan ang kabuuhan nito ay muli na lamang na nagpatuloy sa kanyang paglalakad patungo sa kung saan. Bukod doon, dinumog na rin naman ito ng kababaihan. Oh my gosh! Ang gwapo mo talaga, Mr. Dominic! Pa-picture naman po! Sa akin ka na lang po, kya? Hila, pinana na yata ni Cupid ang puso ko. Ikaw na bang magiging icing sa ibabaw ng cupcake ko? Isa lamang iyon sa mga narinig ni Via na sigawan ng mga babae. Napapailing na lamang ni Via ang kanyang ulo. Sinisira ng mga ganong klase ang reputasyon ng mga kababaihan. Isip-isip pa ni Via. Sa kabilang banda, pigil na pigil si Dominic na makapasok sa pinagparadahan niyang jewelry/boutique
na pagmamayari ng kanyang pinsan na si David dahil sa mga nakapalibot dito mga babae. Para kay Dominic ay masyadong nakakairita at nakakarindi ang mga kalandiang pinagsasabi ng mga ito sa kanya. Nang sa wakas ay makapasok na si Dominic sa loob ng nasabing gusali, ay agad naman ang isinarado ng guard ang salaming pintuan upang hindi na makasunod pa ang mga talipandas. "Good morning, Mr. Salazar. How may I help you?" Bungad na salubong ng isang staff kay Dominic na may ngalan na Cristel. "Where's your boss? I need to talk to him." Sagot dito ni Dominic. "This way, Mr. Salazar." Iminwestra ni Cristel ang kanyang kamay habang bahagya na nakayuko ang kanyang ulo upang ipahiwatig nito kay Dominic kung saan ang daan at dapat na mauna ang binata. Dahil alam din naman ni Dominic ang pasikot-sikot dito kung kaya naman pagkahinto nila ni Cristel sa tapat ng kulay itim na pintuan ay walang pagdadalawang isip na siyang pumasok agad dito. "So you're here again, my dear cousin. What do you need this time?" Sambit ni David na hindi man lang ito tinatapunan ng tingin dahil masyado siyang babad sa kaharap niyang mga papeles. "I saw her." Sagot ni Dominic na nagtungo kaagad sa mahabang sofa na nakapwesto sa gilid na bahagi ng opisina ni David. Sa pag-upo roon ng binata with matching stretch pa ng kanyang mga braso sa sandalan ng kinaupuan ay siya rin namang pagtaas ni Dominic ng kanyang dalawang paa sa ibabaw ng mini table na nasa gitna ng sofa set. "Who?" Walang pakialam na tanong ni David. Malalim na napabuntong hininga si Dominic bago siya nito sinagot ng simpleng, "Kalya." Sa pagbanggit ni Dominic ng ngalan na iyon ay nakuha niya ang buong atensyon ng pinsan na bakas ang labis na gulat sa mukha nito. Dominic just looked away but sadness was written all over his face. "She's back? I didn't know na bumabalik pa rin pala mga nangiiwan." Komento ni David na napapailing pa ang ulo. "I know. Tila kahapon lang ang nakalipas na 3 taong lugmok na lugmok ako dahil sa pang-iwan niya sa akin para lamang sa lalaki." Sagot naman ni Dominic. Pigilan man ni Dominic ang pag-iyak ay unti-unting nagtubig ang mga mata nito. After seeing her again earlier, ay tila gusto ko siyang takbuhin para yakapin. But when I saw her with her husband and son, I don't know anymore. Dagdag pa nito. Ilang minutong binalot ng katahimikan ng dalawa. Si Dominic na tulala sa kawalan habang ganun pa rin ang pwesto at si David na nakatitig lamang sa pinsan. Ilang sandali pa, hindi na nakatiis pa si David at tumayo na ito sa kanyang swivel chair upang lapitan ng pinsan. Tinapik ni David ang balikat ni Dominic. "Ania, let's drink. My treat." Samantala, Lovers Bar is now hiring. Free application, free home, free work. Ilang segundo pang napatitig si Via sa kanyang hawak na flyer. Nagdadalawang isip kung papatusin niya ba ito o hindi dahil may idea naman na siya kung ano ito. Kaso may choice pa ba ako? Nakanguso ang mga labing bulong ni Via. Ngayon na kasi ang araw ng palugid na ibinigay sa kanya ng anak ng landlord. Nakasalukuyan niya pang tinutuluyan. Life is unfair. Dagdag pa nito, nagsimulang mag-impake si Via ng kanilang gamit ng mag-ina. Tanging mga damit at mahalaga lamang na bagay ang dinala ni Via since ito lang din naman ang bitbit niya noong lumipat sila rito. Pagkatapos mag-impake ni Via ay agad na itong naligo dahil batid niyang maya-maya lamang ay pupuntahan na sila ng anak ng landlord upang paalisin. Tsaka ko na lamang isusunod si Saji. Katwiran ni Via. Akmang aalis na sana ang mag-ina nang marinig ni Via ang malakas na pagring ng kanyang telepono. Marami mang dala ay nakayanan pa ring makuha ni Via ang kanyang telepono sa bulsa ng suot niyang pants. At ngayon, ang pagiging bayarang babae. But little did she know that the moment she accepted the offer that written in the flyer is also the moment that she accepted her fate within her own story. Sa pagbagsak ng malakas na ulan ay siya rin namang pagdating nila Via sa Lovers Bar na siyang kanilang pansamantalang titirhan at kanya namang pagtatrabahuan. Papasok na sana si Via sa loob ng bar nang may isang bouncer ang humarang sa kanya. Ani nito? "Anong sadya niyo rito?" Napahinto naman si Via at tinignan ng bouncer. "Mag-a-apply po sana ako." Sagot niya. Bahagyang tumabi ang bouncer at inilalaya nito si Via upang pumunta sa registration area.
Naging madali lamang ang proseso ng pag-a-apply ni Via dahil bukod sa isa pa lamang ang lalaking nakagalaw sa kanya, ay perfect body pa rin naman ito, nakatangi ang hinahanap ng may-ari ng bar. Ibinigay ng direktor ng bar ang mga kondisyon nila kay Via pagkatapos. Rule number 1, bawal mabas sa mga assigned room nyo dahil agad kayong mapapabilang sa VIP ladies ng Lovers Bar. Rule number 2, hindi kayo maaaring makita ng ibang kalalakihan, lalo na ng mga customers kung hindi pa ito ang schedule mo. Isa lamang ang mga ito sa rules na nabasa ni Via. Marami pang ibang nakasulat doon, ngunit isa lamang ang tumatak sa kanyang isipan. You can't leave this place as long as there's no one wants to buy you out of here. Tapos na po ba? Tanong ni Via. George, please lead Miss Via to her assigned room. Sambit ng direktor na hindi man lang tinatapunan ng tingin ng dalaga. Sa pagsambit ng direktor ng bar sa ngalan na iyon, ay siya rin namang pagpasok ng 3 lalaki. This way po. Sambit ng isa sa mga lalaking hindi pa ganoon masyadong katanda ang mukha. Habang ang 2 naman na kasama nito ay agad na nalapitan si Via upang buhatin ang mga gamit nitong bitbit. This will be your room. Be ready dahil mamayang 12 noon ay simula na ng iyong trabaho. Bili ni George kay Via bago nito iwan ng tuluyan ng dalaga. Sandali munang inilibot ni Via ang kanyang paningin sa buong kwarto bago ito nagdesisyong ayusin na ang kanilang mga gamit para kahit papano ay makapagpahinga pa rin ako. Bulong pa nito. Saktong pagtapos ni Via sa pag-aayos ng mga gamit at pagligo ay siya rin namang paggising ni Saji. May tuwalya pa ang ulo nitong nilapitan ng anak upang padedein. Pagkatapos niya itong padighayin at muling mapatulog, ay inilagay naman ni Via si Saji sa isa pang maliit na kwartong meron sa silid nila bago muling bumalik sa kama niya at umidlip. Sa pagpatak ng 12:00 ng gabi ay nagsimula ng mag-asikaso si Via ng kanyang sarili at isinuot ang malaswang damit na kakabigay lamang ni George sa kanya, kani-kanina lamang. Habang suot-suot ni Via ang halos gakulambong na lamang na damit na ang masasela na bahagi na lamang niya ang natatakpan, ay siya ring unti-unting pag-agos sa kanyang sistema ng labis na kaba. Ano kaya sila nakakatiis sa lamig ng ganitong klaseng damit? Iritang tanong ni Via sa kanyang sarili. Gustuhin niya man iiyak ang lahat ng sakit at prostyong kanyang nararamdaman, ngunit sadyang nakalunok ng sabong pride si Dominic kaya ayaw niyang magpakitang mahina siya sa ibang tao. Manloloko ka. Punong-puno ng diin na bulong ni Dominic. Sa galit ay naibato ni Dominic ang shot glass niyang hawak kasabay ng biglaan itong pagtayo. Hindi pinansin ni Dominic ang pagtingin sa kanya ng bartender at nagtungo na lamang ito sa isang tila pinaka-receptionist ng bar. Sa paglapit ni Dominic doon ay siya ring malakas na paghampas niya sa counter nito na agad niyang ikinaagaw ng pansin. Mr. Salazar? Bakas ang gulat sa mukha na tanong ng isang staff na nakatao roon. Ngunit dahil masyadong malakas ang tugtog sa paligid at busy ang mga tao sa pag-iinom habang nagsasayaw, kung kaya naman 2 staff lang na nakatao sa receptionist area ang nakarinig sa ginawa ni Dominic. I need a woman that can fulfill my broken heart. Walang emosyong wika ni Dominic sa mga ito. Bahagyang natigilan ng 2 staff at kapwa ito na patingin sa isa't isa. Naguguluhan man, ngunit mas pinili na lamang ng mga ito na wag nang magtanong pa. Sige po, Mr. Salazar. Here is the VIP room number. Ani ng isa, kasabay ng pag-abot nito ng susi na may kasamang number kay Dominic. Bago pa lamang po ang babaeng nakadestino dyan, kaya sariwang-sariwa pa. May mapunuksong ngiti sa mga labing singit naman ng isa. Hindi na lamang pinansin pa ni Dominic ang 2 at agad nang kinuha ang susi. Good luck and have a nice day, Mr. Salazar. Rinig pa ni Dominic na sambit ng 2 bago siya tuluyang makalayo sa mga ito. Naniningkit ang mga mata ni Dominic na tinitigan ng numerong hawak. Room 204? Nang marating ni Dominic ang nasabing kwarto, ay huminga na muna ito ng malalim bago siya kumatok ng 3 beses sa pintuan. Sa unang pagkatok ni Dominic ay walang nagbukas sa kanya, ngunit sa pangalawang pagsubok nito ay tsaka pa lamang bumukas ang pintuan. Dahil sa bugso ng damdamin, kung kaya naman ay wala nang sinayang pang oras si Dominic at hindi pa nabubuksan ng maayos ang pinto nang pumasok na agad siya sa loob.
Sa pagsarado at paglock ni Dominic ng pintuan ay agad na nitong itinulak ang babae, pahiga sa kama. Sinubukan pang titigan ni Dominic ang mukha ng dalaga, ngunit dahil sa kalasingan at tanging ang ilaw lamang ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa silid, ay hindi niya maayos na maaninag ang mukha nito. Ano nga bang ginagawa ko? Nandito lang naman ako para makalimot. Isip-isip ni Dominic, ibinalang bahala na lamang ni Dominic ang kagustuhan nitong makita ang mukha ng babae at itinuloy na lamang ang pakay. Ang pakay na makalimutan ng dati niyang nobya. Noong una ay pilit pang nagpupumiglas ang babae, ngunit nang tumagal ay unti-unti na rin itong tumugon sa mga halik ni Dominic. Nalasahan pa ni Dominic ang malakalawang nang marahas nitong kagatin ang ibabang labi ng babae na mas lalo pang nagbigay ng engganyo sa binata. Nasa isang kisap ay naggalat na agad ang kanilang mga saplot sa lapag at magkadikit na ang kapwa nila katawan. Yes, send me the details please. No, not that one. Nahanap mo na? Yan nga, sign that papers for me. Maiaasikasuhin pa kasi ako kaya baka maya-maya pa ako makapunta dyan. Yes, this is very important. Okay, thank you. Unti-unting naimulat ni Via ang kanyang mga mata dahil sa mahinang boses na kanyang naririnig. Although hindi naman ito masyadong malakas, ngunit sapat na upang magising siya. You're awake. Akala ko'y mamaya ka pa magigising eh. Rinig ni Via na sambit ng isang tinig ng lalaki. Napabaling agad ang tingin ni Via sa pinanggalingan ng boses na iyon. Bumungad sa kanya ang isang malaanghel na mukha ng lalaki. Nakatayo ang lalaki sa kaliwang side ng kama habang titig na titig kay Via. May makinis na balat, sa kulay at asul ng mga mata. Makapalang kilay, sakto lamang ang tangos ng ilong at mapupula ang katamtamang hugis ng mga labi nito. Bumaba ang tingin ni Via sa matitipunong braso ng lalaki na siyang naalala niyang bigla na yumapos sa kanya kagabi. Dahil sa alaala ni Via kagabi ay napaiwas agad ito ng tingin para pagtakpan ng pamumula ng kanyang mga pisngi. Ano nga palang ginagawa mo pa rito? Ang alam ko sa mga katulad mo ay umaalis agad kinaumagahan pagkatapos nilang makuha mga gusto. Mahabang sambit ni Via rito. Sinubukang bumangon ni Via upang mag-ayos ng sarili at mapuntahan na niya si Saji. Ngunit hindi pa man nakakaupo ng tuluyan ay nakakaramdam na ito ng pagsakit sa kanyang bataan. Bahagyang napangiwi ni Via ang kanyang mukha. Nasira na naman ang perlas ko. Isip-isip ni Via. Ilang segundo rin ang hinintay ni Via bago ito masanay sa kirot at tuluyang nakaupo ng maayos. Sa pag-upo ni Via ay ang pagsandal niya naman sa headboard ng kama. I'm sorry. Bulong ng sambit na lalaki. Sapat ang lakas nito upang silang dalawa lang ang makarinig. Sorry? Takang tanong dito ni Via at walang emosyon itong tinignan. Don't say that. It's just part of my job. Dagdag pa niya. No, I insist. After all, you're still a woman. And alam ko na hindi mo gusto ang trabahong to. So I'm sorry. Ani ng lalaki, sarkastikong napatawa na lamang si Via. How so sure of you, my man? May ngisi ang mga labing sagot nito. Sandaling natahimik ang lalaki bago gumuhit ang ngisi rin sa mga labi nito. Gaano nga ba ako kasigurado? Ang tanging naaalala ko lamang kasi kung paano mo isigaw ang pangalan ko habang pinagsasaluhan natin ang init ng bawat isa. Kung paano mo kalmutin ang likuran ko dahil sa sarap na pinapalasap ko sa'yo. Sagot ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Via na napatingin sa lalaki. Hindi niya labis na maisip na sasambitin ito iyon. You? Singhal niya. Mas lalong lumapad ang ngisi sa mga labi ng lalaki dahil sa reaksyon ni Via. Kahit nananakit pa ang perlas niya, ay hindi niya ito pinansin pa ng dalaga at tuluyang bumaba ng kama. Pinulot ni Via ang nakita niya nakakalat na kumot upang ipantakip sa hubo niyang katawan bago lumapit sa lalaki at malakas itong hinampas ng sunod-sunod. Bastos ka! Umalis ka na rito! Alis! Galit na bulyaw ni Via rito. Tinulak-tulak ito ni Via patungo sa may pintuan habang ang lalaki naman ay tumatawa lamang na nakatingin kay Via. Sa inis ng dalaga ay buong puwersa niya itong itunulak na naging dahilan upang mapunta sa labas ng silid ang lalaki. Ngunit bago pa man maisarado ni Via ng tuluyan ang pintuan, ay kapwa nila narinig
ang malakas na pag-iyak ng isang sanggol. Parehong natigilan si Via at ang lalaki dahil doon. Si Via na sa pangalawang pagkakataon ay nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa lalaki, habang ang kaharap naman ay salubot ang mga kilay nitong nakatingin sa dalaga. Bago pa man makapasok muli ang lalaki, ay mabilis nang naisarado ni Via ang pintuan kasabay ng paglalak nito. Napakagat sa ibabang bahagi ng labi niya si Via nang marinig nito ang malakas na pagkatok ng lalaki sa pintuan, ngunit hindi na niya ito pinagsayangan pa ng oras na pagbuksan muli. Tapos na rin naman ang trabaho ko sa kanya. Bulong ni Via na nagtungo na sa tagong silid kung nasaan ang anak. Pagkapasok ay agad na kinarga ni Via si Saji. "Shh, Mommy's here." Pag-alo nito sa anak. Nang muling mapatulog ni Via si Saji, ay muli niya itong inalapag sa asol na crib bago naman ito nagtungo sa maliit na walk-in closet ng kanyang kwarto upang magbihes. Pagkatapos maligo at magbihes, ay lumapit naman si Via sa harapan ng vanity mirror upang maglagay lamang ng lip tint para sa namumula niyang mga labi. Kukunin na rin sana niya ang headband na nasa gilid ng salamin nang mapansin niya ang papel na nakaipit sa blower. Wala naman akong natatandaan na inipit ko rito. Nakakunot ang noo na bulong ni Via. Dala ng kuryosidad ay kinuha iyon ni Via upang buklatin bago basahin ang nakasulat doon. "I sincerely apologize about what happened between us. I know it's part of your job, but I also know that you didn't want that kind of work. I'm sorry, but I will never deny that I loved the way you touched me last night. Thank you. Dominic A. Salazar." Hindi malaman ni Via ang dapat na maramdaman habang binabasa ang laman ng papel, kung matutuwa ba siya o ano dahil sa laman ng liham. Ngunit sa huli ay nilukot na lamang niya ito bago itinapon sa trash bin na nasa ilalim ng bedside table niya. Sulat lang iyon, walang ibig sabihin, Via. Panggagaslight niya sa sarili. Pero sabi nga nila, hindi lahat ng akala ay tama dahil sa loob ng isang linggo at kalahati ng pagtatrabaho ni Via sa Lover's Bar ay ito lamang ang lalaking gumalaw sa kanya. Sa mga araw na nagdaan na magkasama si Dominic at Via ay napag-alaman na ng dalaga ang nangyari rito. Nakaramdam ng awa si Via para kay Dominic. Masyadong malumpit ang tadhana para sa binata kahit na ang ginawa lamang nito ay magmahal ng lubos at totoo. Ano? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Via. Umukit ang ngisi sa mga labi ni Dominic bago nito hinarap si Via. Dito na nga siya binili ni Dominic. Dahil wala ngang choice si Via ay pumayag na siya sa gusto ni Dominic at sumama silang mag-ina sa binata. Sa kasalukuyan, huminto ang sinasakyang kotse ni Via sa tapat ng isang magara at malaking gate. Gate pa lang ay halatang mamahalin na. Ano pa kayang loob nito? Isip-isip ni Via habang pinagmamasdan ang kabuuan ng malamansyong bahay nila Dominic mula sa loob ng sasakyan. Hindi rin naman nagtagal ng buksan ng isang babae ang malaking gate na sa wari ni Via ay isang katulong doon. Sa pagpasok ng kotseng sinasakyan nila Via ay agad na pumukaw sa paningin ng dalaga ang malaking fountain na nasa sentro mismo ng mansyon. "Welcome home, Mrs. Salazar." Bahagyang nakayuko ang mga ulong bati ng mga kasambahay at butlers kay Via. Pagkababa nito ng sasakyan habang karga ang anak, palihim naman na napangiwi ng mukha ni Via dahil doon. But still, binati niya pa rin mga ito pabalik. "This way po, ma'am." Pag-agaw sa atensyon ni Via ng isa sa mga katulong, nabaling ang paningin ni Via sa isang matandang babae na sa tingin niya ay ang mayordoma ng mansyon. Naunang maglakad ang matandang babae sa dalaga na agad din namang sinundan ni Via. Sa pagpasok ni Via sa pinakaloob ng mansyon ay sandali itong napatigil dahil sa labis na pagkamangha sa mga disenyo roon. Ang alam ko ay twerking team ang tawag sa designs na ito at tanging mga may kaya lamang sa buhay ang nakaka-afford nito. E di sana all kay Dominic. Isip-isip pa ni Via. Bumaling lamang sa katawang lupa niya si Via nang marinig nito ang pagtikhim ng mayordoma, senyales upang ipaalala sa dalaga na kung maaari na ba niya itong sundan. Hindi ko alam na may asawa na palang aking alaga. May ngiti sa mga labing panimula ng mayordoma habang tinutulungan nito si Via na ilagay ang mga gamit sa walk-in closet.
Nahihiya namang napatawa na lamang si Via rito. Ako nga rin po, hindi akalain na bigla ang magkakaasawa nang hindi man lang ulit nagkaka-boyfriend. Isip-isip ni Via. Ilang taon ka na nga pala, iha? Dagdag pang tanong ng mayordoma. 23 po. Sagot naman ni Via na sandaling tinapunan ng paningin ng matanda bago muli ito ibalik sa ginagawa. Talaga? Ang anak mo, ilang taon na? Tanong pa ulit nito. Mag-iisang taon na po. Sinong ama ng anak mo? Si Dominic ba? Ano ito? Interview? Ngunit imbes na ito ang sabihin ni Via sa matanda, ay sa totoo lang ay iniwan na po ako ng tunay na ama ni Saji noong ipinagbubuntis ko pa lamang siya. Hindi ko na po alam kung saang lupalok ang talipandas na iyon. Sagot ni Via. Marami pang napag-usapan ng dalawa. Well, more on interview ni Nanay Eileen, ang mayordoma ng mansyon, sa buhay ni Via. Ngunit imbes na mairita pa, ay unti-unting kumakalma ang loob ni Via sa matanda. Kahit naman kasi panay tanong ito, ay hindi nito hinusgahan ang mga naging maling desisyon ng dalaga at tahimik lamang na nakikinig sa kanya. Pagsapit ng hapunan, ay agad na tinawag ni Nanay Eileen si Via upang kumain. Dala-dala naman ng anak, ay bumaba si Via sa may dining hall. Doon ay nakita ni Via na nakapwesto na si Dominic at sila na lamang ni Saji ang hinihintay. Have a seat. Sambit nito kay Via. Sa pag-upo ni Via sa kaliwang side ng hapag, ay agad na lumapit sa kanya ang isa pa sa mga katulong. Ani nito, kami na lang po ang bahala sa anak nyo. Ay nako, hindi na po. Kaya ko naman na. Nahihiyang pagputol ni Via sa sasabihin nito. Pero ma'am, subok pang pagpumilit ng katulong kay Via, ngunit hindi na sumagot pa ang dalaga at iniling na lamang ang kanyang ulo. Kung kaya naman, hindi na nagpumilit pa ang katulong at napabuntong hininga na lamang itong umalis sa eksena. Kamusta ang kwarto mo? Komportable ka naman? Wala ka namang reklamo? Panimula ni Dominic nang makaalis ang nasabing katulong. Nagsimula nang magsandok si Dominic ng pagkain niya sa kanyang plato, ngunit si Via ay nanatili lamang nakatulala sa mga ito. Takang tumingin sa kanya ang binata. Hindi ka kakain? Tanong nito. Napakurap-kurap naman ang mga mata ni Via na tumingin kay Dominic. Ilang minuto niya pa itong tinitigan bago malalim na napabuntong hininga. Ano bang plano mo at ang gusto mong kapalit ay maging asawa ko? Are you even aware about marriage life? Si Kalia, I thought you still love her. Sunod-sunod na tanong ni Via. Samantala, sandali namang napahinto si Dominic sa kanyang ginagawa bago ibinabang tuluyan ang mga gamit na kubyertos sa pinggan niya. Where are you going? Tanong ni Via nang mapansin itong aalis ang binata. Bukod sa hindi pa halos nagsisimulang kumain si Dominic, ay hindi pa rin ito nasasagot ang sunod-sunod na tanong ni Via. In my room. Malamig na sagot ni Dominic. Hindi ka nakakain? Muling tanong ni Via. I'm done. I already lost my appetite. And with that, he left her dumbfounded. Gusto mang sundan ni Via si Dominic, ngunit pinigilan na lamang niya ang sarili. Mukha rin kasing may nasabi siyang hindi maganda na ikinibad mood nito. Pero alin doon? Bandang huli naging manghuhula pa ako. Isip-isip ni Via. Kinabukasan, 10:00 na ng umaga, nang magising si Via. Masyado itong napuyat. Kakaisip kung alin ba sa mga sinabi niya ang dahilan kung bakit ganoon ang naging reaksyon ni Dominic. Dahil kaya sa pagbanggit ko kay Kalia? Mahinang bulong pa ni Via kagabi. Humihikab na nilapitan ni Via ang asul na crib upang tignan ng anak. Nang makita niyang mahimbing pa rin ang pagkakatulog nito, ay inuna muna ni Via ang baby monitor upang marinig nito kung sakali mang magising na si Saji at nasa baba pa siya. Sa pagbaba ni Via sa unang palapag ay agad na naabutan nito ang iilang katulong na busy sa kani-kanilang mga ginagawa to the point na hindi napansin ng mga ito ang presensya ng dalaga. Dediretso na lamang sana si Via sa may hardin upang magpahangin nang saktong makasalubong nito si Nanang Iling. Oh Via, saan ka pupunta? May ngiti sa mga labing bungad nito sa kanya. Dahil sa may kung ano ang ngiti ni Nanay Iling na nakakahawa, ay otomatikong napagaya si Via rito. Sa hardin po sana, magpapahangin lang. Sagot niya. Maaari mo akong samahan na lamang,
upang mamili ng mga bagong stocks dito sa mansyon kung naiinip ka. Suhestyon ni Aling Iling. Agad namang gumuhit ang malawak na ngiti sa mga labi ni Via. Maaari po akong lumabas? Tanong pa nito. Napakunot naman ang noo ni Aling Iling. Tanong din ito? At bakit naman hindi? Napailing na lamang si Via ng kanyang ulo dahil baka kung ano pa ang maisiwalat niya sa matanda. Maghahanda lamang po kami ni Saji. Palusot na lamang nito. Isinakay na lamang ni Via ang anak niyang kasalukuyang nag-e-enjoy sa paligid nito sa tulak-tulak niyang cart, habang si Nanay Iling naman ay ang tagalagay ng mga kailangan na bilhin. Nasa bandang meat station na sila nang maramdaman nito ang pag-vibrate ng kanyang telepono na nasa bulsa ng suot niyang pantalon. Agad itong kinuha ni Via at sinagot, "Hello? Where are you?" Bungad na tanong na nasa kabilang linya. Hindi pa man din tapos si Via na batiin ito. Napakunot ang noo ni Via bago sumagot. "Sa grocery store kasama si Nanay Iling. Bakit?" Aniya. Mas lalo pa siyang naguluhan nang marinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Dominic sa kabilang linya na tila sobrang bigat ang dinadala nito. "I thought you left me." Halos pabulong na bulalas ni Dominic na ikinahinto ng sistema ni Via. Bakit naman kita iiwan? Utang ko sa iyo kung nasaan man ako ngayon." Sagot ng dalaga. "Yeah, right." Magtatanong pa lamang sana si Via rito kung anong problema nang mismong si Dominic na ang nagpatay ng tawag. Lakas talaga ng saltik. Isip-isip ni Via. Muling inilagay ng dalaga ang telepono niya sa loob ng bulsa ng pantalon niya. Akmang itutulak na rapat ni Via ang cart na daladala upang sumunod kay Nanay Iling. Nakasalukuyan ng papunta sa may cashier nang may hindi sinasadyang mahagip ang mga mata niya. Tila napako si Via sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig lamang sa isang partikular na tao. Nakadekwaltrong nakaupo ang isang lalaki sa isang monoblock habang busy ito sa pagtipa ng kanyang cellphone bandang gitna ng entrance at exit ng grocery. Anong ginagawa ng talipandas na ito rito? Akala ko ba'y nasa Norway na siya naninirahan at ayaw na niyang makita pang pagmumukha ko? Tanong sa kanyang isipan ni Via. Buti na lamang at tag-aral ako ng self-control. Kung hindi ay marahil may remembrance ka ng iuuwi. May diin na bulong ni Via habang tinutorture nito sa kanyang paningin ng binata. Bumalik lamang ang kaluluwa ni Via sa katawang lupa niya nang marinig nito ang pagtawag ni Nanay Iling. "Iha, ayos ka lang ba?" Pag-uulit pa nito. Kanina pa kasi kita tinatawag. Ngunit nakatulala ka lamang dyan." Hindi nagsalita si Via at itinangula lamang ang kanyang ulo bago nito muling tinulak ang cart na daladala. "Ho?" Napakurap-kurap siya. "Ayos ka lang ba? Kanina pa kita tinatawag." Nag-aalalang tura nito. Sa pagpila ni Via ay muli nitong sinipat ang lalaki. Nakita niyang paglapit nito ng isang magandang babae at ng isang batang lalaki na sa pakiwari ni Via ay 1 taon na ang edad. Agad na kinarga ang batang lalaki nang magpakarga ito sa kanya, habang kasabay naman ang paghapit ng lalaki sa bewang ng babae ay ang paghalik sa pisngi nito. Na kung ibang tao lamang ang makakakita sa kanila ay sasabihin, "Mukhang happy family?" Rinig na komento ni Via ng babaeng nasa kabilang pila. Napaiwas ng tingin niya si Via kasabay ng pag-ikot ng mga mata niya. "Eh di sana all." Bulong niya. Sa pagpigil ni Via na wag maiyak ay siya rin namang pagsakit ng lalamunan niya. Akala ko'y tuluyan ko na siyang nakalimutan. Pero bakit isang kita ko pa lamang sa kanya ay nagkakaganito na muli ako? Isip-isip ni Via. Siguro ay matatahimik lang ako kapag na-torture na kita. Dagdag pang bulong ni Via. Napatingin si Via sa anak niyang nakatingin din sa kanya. Malungkot ang umukit ng ngiti sa mga labi ni Via kasabay ng paghaplos nito sa ulo ng anak. Masaya na sa ibang tunay mong ama, Saji. I guess, hindi mo na talaga siya kailangan sa buhay mo, ha? Bulong ni Via sa anak na mapaklang tumawa bago punasan ang lumandas na luha sa pisngi niya. Punong-puno ng galit na ibinato ni Dominic ang hawak niyang mga papeles nang mabasa niya ang nakasulat doon. Puro tungkol na lamang kasi sa mamanahin ng kapatid niya ang nakasulat doon at ni isa ay walang nakapangalan sa kanya. Wala namang pakialam si Dominic doon. Ang tanging bagay lamang na ikinanggagalaiti niya
ay ang katotohanang tila wala lamang siya sa mga ito. Isaksak niyo sa baga niyo. Inis na sambit ni Dominic. Pabagsak na iniupo ni Dominic ang sarili sa kanyang swivel chair. Isinandal nito ang kanyang likuran at ulo sa may sandalan bago marahan na isinarado ang kanyang mga mata kasabay ng paghilot nito sa magkabilaan niyang sentido. Sir? Tawag pansin ng sekretarya ni Dominic sa pansin ng binata. Clean that mess and continue what you were supposed to do. Hindi man lang tumitingin na utos ni Dominic dito. Mabilis naman na sumunod ang babae kay Dominic at hindi na sumagot pa sa binata. Akmang aalis na sana ang babae nang muli itong tawagin ni Dominic. Before you send me all the files, siguruhin mo munang hindi ko makikita ang balita o mga letters na sinesend sa akin ng mga kamag-anak ko about Christian's wealth. Are we clear? Ani nito. Yes, sir. Tumangutango ang huli bilang sagot. Nang makalabas ng tuluyan, ang kanyang sekretary ay sandali pang tumulala si Dominic sa kawalan bago ito nagdesisyon na muling ipagpatuloy ang kanyang naudlot na ginagawa kanina. Pirma roon, pirma rito, tatak doon, tatak dito. Buong mga hapon ay ganun lamang ang tanging ginawa ni Dominic sa kanyang opisina. 9:45 na nang matapos si Dominic sa kanyang ginagawa. Agad itong tumayo nang mapansin ang oras. Isinuot ni Dominic ang nakasabit niyang black coat bago ito tuluyang lumabas ng office room niya. Mr. Salazar! Bungad na bati ng sekretary ni Dominic sa kanya nang makalabas ito ng office room. You can now go home. Pagkatapos mong ayusin na nagkalat sa opisina ko. Bukas mo na tapusin ang ginagawa mo at baka mapaano ka pa sa daan kung masyado ka pang magpapalit. Bili ni Dominic dito. Pero sir, do what I say or else wala ka ng trabahong babalikan bukas. Pagputol ni Dominic sa dapat nasasabihin pa nito. Good evening! Ginagabi ka na yata. Agad na silubong ni Nanay Iling kay Dominic pagkarating ng binata sa mansyon. Ang dami po kasing gawain sa opisina na hindi ko na po napansin ang oras. Sagot ni Dominic habang inililibot sa paligid ang paningin. Ang asawa ko po nasaan? Dagdag na tanong nito at naglakad upang magtungo sa dining hall. Nakataas ang isang kilay na muling hinarap ni Dominic si Nanay Iling. Tanong nito, bakit daw? Hindi ko rin alam. Basta nagsimula itong magkulong sa kwarto pagkagaling namin sa grocery. Hindi na hinintay ng matapos ni Dominic ang sinasabi ni Nanay Iling at agad nang nagtungo sa kwarto ni Via. Malakas na kinatok ni Dominic ang pintuan ng kwarto ni Via. Open this door, Via! Malakas na sigaw ni Dominic kasabay ng malakas at paulit-ulit nitong pagkatok din. Natigil lamang ang paglitanya ni Dominic nang marinig nito ang mahinang mga yabag mula sa loob. Katulad ng inaasahan ay binuksan ni Via ang pintuan. Nagtatanong ang mga mata ni Via na tiningnan lamang si Dominic habang ang binata naman ay pasimpleng sinusuri ang kabuuhan ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Kakauwi mo lang? Dapat nagbihis ka muna bago ka pumunta rito. Sunod-sunod na wika ni Via nang hindi ito makakuha ng paliwanag kay Dominic. Ngunit hindi pinansin ni Dominic ang mga sinabi nito nang mapansin ng binata ang namumulang mga mata ni Via. Did you cry? Tanong nito. Mabilis namang umiwas ng tingin si Via at akmang pagsasarhan na lamang niya ito ng pintuan nang mabilis na maiharang ni Dominic ang kanyang paa. Answer me. Did you cry? Pag-uulit pa nitong tanong sa kanya. Wala. Napuwing lang ako. Don't you dare lie to me, Via. Alam mo nang mangyayari sa'yo kapag hindi ka nagsabi sa akin ng totoo. Sambit ng binata na agad na pinutol ang palusot ng dalaga. Samantala, sandaling napayuko si Via sa kanyang ulo. Handa na sanang singhalan ng binata ang dalaga nang marinig na lamang niya ang mahinang paghikbi nito. Nakita ko siya kanina sa grocery store na pinuntahan namin ni Nanay Iling. Panimula ni Via. Nandoon siya at kasama ang bago niyang pamilya. Alam ko na wala akong karapatan, ngunit hindi ko pa rin maiwasang mainggit na buti pang anak niya sa iba ay kaya niyang akuin. Samantalang si Saji na ni minsan ay hindi man lang niya nagawang bisitahin o kumustahin. Pagpapatuloy ni Via na this time ay hindi na napigilan pa ang kanyang sarili at malakas na napahagulgol. Labis mang nagulat dahil ito ang unang beses niyang makita si Via na ganito
ay mabilis pa rin na niyakap ni Dominic ang dalaga upang aluin ito. Masama bang gustuhin ko na makilala man lang ng anak ko ang totoo niyang ama? Dagdag pa ni Via. Oo, lalo na kung siya man lang din ang ama. Sagot ni Dominic. Sandaling natigilan si Via kasabay ng pag-angat nito ng kanyang paningin sa binata. Bahagyang inilayo ni Dominic si Via sa mga bisig niya at hinawakan ang magkabilaang balikat nito. Can you stop thinking that way? Baka nakakalimutan mo. Asawa mo na ako at kaya kong akuin ang responsibilidad ng pagiging isang tatay kay Saji. Walang deserving na tao para sa anak mo at sa iyo, Via. Maliban sa akin. Ako lang ang deserving. Tandaan mo yan. Mahabang litanya ni Dominic. Hindi ko alam kung matatawa ako sa huling sinabi mo o ano. Walang emosyon namang sagot ni Via na mahinang ikinatawa ni Dominic. Muling niyakap ni Dominic si Via kasabay ng marahan nitong paghalik sa noo ng dalaga. Nasira lamang ang so-called romantic scene nila nang may kung sino ang tumawag sa ngalan ng binata. Bahagyang inilayo ni Dominic si Via sa kanya upang tignan kung sino ito. What? Tanong ng binata. Nasa baba po ang kapatid niyo at may nais daw po siyang sabihin. Sagot ng isa sa mga katulong ng mansyon. Anong ginagawa mo rito? Nagpipigil sa emosyon na tanong ni Dominic sa isang lalaki nang makababa ito sa may salas. Am I not welcome here anymore? Tila nang uurat nitong tanong. Pasimpleng napataas ng isang kilay niya si Dominic. Gustuhin man ng binata na sapukin na lamang ang lalaking nasa harapan niya ngayon, ngunit batid niyang kapag ipinakita niya rito na labis siyang apektado ay marahil siya na naman ang talo. Dapat simulat sa pulay alam mo ng ban ka rito. Walang emosyon na sagot ni Dominic. Talaga ba? Dahil ba sa inagaw ko ang pinakamamahal mong babae noon kaya bawal na ako rito? Such a lame excuse, Dominic. Pabalik namang rebat ng lalaki. Umukit ang pinakamatamis na naging ngiti sa mga labi ni Dominic sa buong buhay niya upang ipakita sa lalaki na hindi na siya apektado sa tuwing binabanggit nito ang kanyang nakaraan. Do you think that's the reason kung bakit bawal kang tumapak sa pamamahay ko? Aniya. Bakit? May iba pa bang dahilan? Alam nating pareho kung gaano ka nalugmok noong iniwan ka ni Kalia. Hindi ko malilimutan ang pagmumukha mo noong napas akin siya. Sandaling katahimikan ang bumalot sa magkapatid. Nasira lamang iyon dahil sa isang pamilyar na tinig ng isang babae. Sabay na napatingin ang magkapatid sa kakapasok lamang na babaeng nakasuot ng isang simple white dress. Nang makalapit ang babae kay Dylan, ang kapatid ni Dominic ay agad itong humalik sa pisngi ng lalaki. Kalia naman, hindi ba't ang sabi ko sa'yo sa kotse mo na lamang ako hintayin? Malambot, ngunit pasermo na sambit ni Dylan sa babae. Habang si Dominic naman ay nakatulala lamang sa dati niyang kasintahan. Aminin man ito o hindi, pero totoong mas lalong gumanda at mas lalong naging balingkinita ng katawan nito. Katulad ni Via ay hindi rin halatang may anak na ito. Napaiwas lamang ng tingin niya si Dominic nang makita nitong maghalikan ang dalawa sa kanyang harapan. The audacity. Isip-isip nito. Ang tingin niya nang magsimulang maghalikan ng dalawa sa kanyang harapan. Animong nakalimutan na ng mga ito na may kaharap pa silang ibang tao. Nabaling ang atensyon ng lahat dahil sa pagdating ni Via sa eksena. Dominic! Eto na yung pinapatimpla mong kape. Made from... Hindi na naituloy pa ni Via ang dapat niyang sasabihin nang mahagip ng paningin niya ang dalawang taong kanina lamang ay nasa isipan niya. Sa paglayo ng dalawang higad sa isa't isa at pagtingin ni Dylan sa gawin ni Via ay ganoon na lamang ang panlalamig ng buo niyang sistema at pagkatutop sa kanyang kinatatayuan. Puno ang galit na ibinaling ni Dylan ang tingin niya kay Dominic. Anong ginagawa niyan dito? Gigil na tanong nito. Samantala, naramdaman ni Via ang pagpulupot ng isang braso sa kanyang bewang. Baby. Mapang-akit na tawag sa kanya ni Dominic na naging dahilan ng kanyang paglunok. Pakituwagan na lang mga santong kailangan ko. Isip-isip niya. Dominic. Naputol ang dapat na sasabihin ni Via nang biglaan na lamang na pinaglapat ni Dominic ang mga labi nila. Dahil sa gulat ay hindi agad nakakilos si Via. Ngunit nang kagatin ni Dominic ang ibabang bahagi ng kanyang labi,
ay bumalik ito sa wisyo. Akmang gaganti na sana si Via sa halik ni Dominic nang paghiwalayin na ng binata ang kanilang mga labi. Umukit ang matamis na ngiti sa mga labi ni Dominic bago marahan na hinalikan ang noo ni Via. Pagkatapos ay muling ibinaling ni Dominic ang kanyang paningin sa dalawang higad. Kung kanina ay matamis na ngiti ang nakaukit sa mga labi ni Dominic, ngayon ay napalitan na ito ng isang ngisi. Before I forgot, let me introduce this beautiful woman beside me. Her name is Via Batumbakal Salazar. And yeah, she is now my wife. Anunsyo nito, habang ang dalawa naman ay kulang na lamang na literal na mapanganga dahil sa mga revelasyong nalaman. Palipat-lipat ang paningin nito kila Dominic at Via. But how? Tanging nausal na lamang ni Dylan. Mas lalo pang hinapit ni Dominic ang bewang ni Via habang nananatili ang paningin sa kapatid. Simple. I married her because I love her. Kasual na sagot nito. Hindi naman makapaniwalang natawa si Dylan at sinabi, You're unbelievable. Ikinibit balikat ni Dominic ang kanyang balikat. Aniya? I'll take that as a compliment. Now, you may take your leave. Both of you. Hindi na nakaimik pa ang dalawang higad dahil agad na silang iniwan nila Dominic at inalalayan nito si Via papaakyat muli. Nakakatatlong hakbang pa lamang sila nang mapahinto si Dominic at muling hinarap ang dalawang higad. Aniya? Oh, and I forgot. Sa susunod pa na itapak nyo ang marurumi niyong mga paa sa pamamahay namin at kapag ginalaw niyo ang asawa at anak ko, ay asahan mong lahat ng meron ka ay mapapasa akin ang hindi mo nalalaman, Dylan. Pagkasarado pa lamang ni Dominic ng pintuan ng kwarto nila ni Via, ay agad nitong siniil ng halik ang dalaga habang nakadikit ang likuran nito roon. Ilang minuto ang inabot niyon bago habol ang mga hininga silang naghiwalay. How is it? Anong nararamdaman mo? Panimulang tanong ni Dominic. I'm so happy. Takang sagot naman ni Via. Is that so? Tanong muli ni Dominic bago padampi-damping hinahalikan ng labi ni Via. Itinango ni Via ang kanyang ulo. Sa una ay padampi-dampi lamang ang halik nila sa isa't isa hanggang sa naging mapangahas ito. Ngunit bago pa man umabot sa tusok-tusok ay agad na itong hininto mismo ni Dominic. Sa paghinto ni Dominic ay siya naman din ang pagkuha niya ng kung ano sa bulsa ng suot niyang pants. Muli nitong pinaulanan ng halik ang mga labi ni Via na naging dahilan upang mapapikit ng dalaga ang kanyang mga mata. Sinulit iyon ni Dominic upang makaluhod sa isa niyang tuhod habang nakalahad naman sa harapan ni Via ang isang nakabukas na box na may lamang singsing. Samantala, sa pagdilat ni Via ng kanyang mga mata ay agad itong nagulantang sa bumungad sa kanyang eksena ni Dominic. Ano to? Nagtatakang tanong ni Via na mas lalo pang naging dahilan upang lumawak ang ngisi sa mga labi ni Dominic. I know medyo huli na itong gagawin ko, pero sana magustuhan mo pa rin. Sambit ng binata. Nakakaramdaman ng kaba si Via, ngunit hindi nito mapapantayan ang labis na kasiyahan din niyang nararamdaman. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Hinawakan ni Dominic ang kamay ni Via at hinalikan ang likuran ng palad ng dalaga. Ang tagal kong tinatanong sa sarili ko kung tama ba at baka pagsisihan ko lamang ang desisyon kong bilhin kayo. Ngunit magpahanggang ngayon ay wala talaga akong mahagilap na kahit katiting na pagsisisi. Panimula ni Dominic. Dominic! Halos pabulong na tawag dito ni Via. Sorry kung dinanay ko muna bago ko ma-realize na totoo pala. Na totoo pala talaga ang nararamdaman ko. Hindi na naituloy pa ni Dominic ang sinasabi niya nang isang malakas na putok ng baril ang umilingaw-ngaw na lamang sa buong silid. Kasunod noon ay ang pagdura na lamang nito ng dugo. Habang si Via naman ay nanlalaki ang kanyang mga mata dahil sa labis ng pagkagulat sa kanyang nasaksihan. Bago pa man bumagsak ng tuluyan si Dominic sa lapag ay sakto itong nasalo ni Via. Dominic! Dominic! Gumising ka! Halos pabulong noong una hanggang sa pasigaw na pagtawag dito ni Via na mahinang tinatapik ang pisngi ng binata. Pakiramdam ni Via ay tila binuhusan siya ng malamig na tubig na may kasama pang bloke-blokeng yelo nang makapa nito ang basa sa likurang bahagi ni Dominic. Hindi ka pwedeng kunin mo na ng liwanag.
Isip-isip ni Via. Pagkatapos mo akong gawing hopeless romantic na buwisit ka? Umiiyak pang dagdag ni Via. Kusang umangat ang kamay ni Via na ginamit niya upang kapain ang nakapanglikido sa likuran ni Dominic. Ganun na lamang ang panginginig ng kanyang kamay nang makita niyang halos mapuno ang palad niya ng mainit at pulang likido bago humagulgol na niyakap si Dominic. Para makasigurong mali ang kanyang hinala ay tinignan niya ang basang dumampi sa kanyang palad mula sa nanginginig niyang mga kamay ay nakita niya ang pulang likido na halos sakupin na ang buo niyang palad. Bumaba ang tingin niya sa nakapanyang basa na dapat hindi na niya ginawa. Tulong! Tulong! Tulungan niyo po kami! Malakas na iyak ni Via. Ngunit nakailang sigaw na siya ay wala pa rin dumarating na tulong sa silid. Kung kaya naman labag man sa kanyang loob ay marahan munang inihiga ni Via si Dominic sa semento bago nanginginig ang buong sistema na lumabas ng kwarto upang humingi ng tulong. Sa pagbukas ni Via ng pintuan ay ang nag-aalala at humahangos ni Nanay Iling ang bumungad sa dalaga. Anong nangyari? Bakit sumisigaw kang umiiyak? Alalang tanong nito. Hinuwakan ni Nanay Iling ang magkabilaang balikat ni Via at marahan siyang inalog nito. Nay! Nanginginig ang boses na tawag ni Via rito. Pakiramdam niya kasi ay tila nanunuyot ng sobra ang lalamunan niya. Nanay Iling! May dugo po! Singit na sambit ng isa sa mga katulong na kasama ni Nanay Iling. Sabay-sabay ang mga katulong at butler na bumaba ang tingin nila sa kamay ni Via na puro dugo. Nay! Si Dominic po na baril! Sa wakas ay nasabi rin ni Via. Sa ospital, kasalukuyan ang nasa ER si Dominic at inooperahan. Saktong pagkarating kasi ng ambulansya kasama si Via sa ospital ay siya ring pagdating ng pinsan ni Dominic na si David at ng mga magulang nito. Ilang minuto pagkatapos maipasok ang binata sa emergency room. Habang ang iilang pulis at investigador naman ay naiwan sa mansyon upang mag-imbestiga. David, tawag ni Via rito na agad din namang napatingin sa kanya. Nasabi niyo na ba sa mga magulang ni Dominic ang nangyari sa kanya? Pagpapatuloy na tanong ni Via. Matagal nang patay ang mga magulang ni Dominic, Via. Parehas sa mga itong namatay dahil sa isang car accident noon. Sagot na ni David na ikinatahimik ni Via. Ilang oras pa ang inabot ng operasyon ni Dominic. May pagkakataon pa doon na halos buong ospital dahil kila Via at sa mga katulong nila ay napuno ng iyakan na akala mo ay may itinayong burol doon. Sandali kasing nag-flatline si Dominic at nagkagulo sa mismong loob ng emergency room na sa huli ay naging matagumpay pa rin naman. Saji, di ba ang sabi ko naman sa iyo ay huwag kang magsisisigaw dyan at baka magising ang papa mo? Sermo ni Via sa anak. Napahinto sa kakatakbo si Saji at nakangusong humarap sa ina. Nangungulit ka na naman, Saji? Tanong ng isang tinig dito. Sabay na napaangat ang tingin nila Saji at Via sa lalaking may ngiti sa kanyang mga labi habang nakasuksok ang dalawang kamay sa kanyang bulsang bumababa ng hagdan. Papa! Masayang tawag ni Saji kay Dominic kasabay ng pagtakbo nitong lumapit sa lalaki upang magpakarga rito. Nangungulit ka na naman sa mama mo? Masungit na tanong ni Dominic sa anak. Hindi naman po, slight lang. Humagikhik na sagot ng bata habang napapailing-iling na lang ni Dominic ang kanyang ulo. Akmang lalapit na sana sila kay Via nang otomatikong matigilan sila dahil sa itsura ng babae. Nanlilisik ang mga tingin nito kay Dominic na kung nakakamatay lamang ang ganong tingin ay marahil na nakahandusay na siya sa sahig. Asawa ko, bakit ganyan naman ang tingin mo sa akin? Inano na naman kita? Kinakabahang sagot ni Dominic dito. Malalaki naman ang mga hakbang ni Via na lumapit sa kanyang mag-ama. Tsaka nito piningot ang tainga ng asawa na agad din namang napasigaw. At ikaw rin, dumagdag ka pa sa kakulitan ng anak mo. Di ba sinabi ko sa iyo na dun ka lang sa taas at magpahinga ka? Bakit ba ayaw niyo sa aking makinig? Gigil na sermo ni Via sa dalawa. Aray, Via! Ang sakit na! Reklamo ni Dominic. Talagang masasaktan kang buwisit ka? Aniya na agad namang binitawan ng tainga ng asawa. Ibaba mo si Saji
at muli kang umakyat sa taas upang magpahinga. Ngayon na! Dagdag pa nito na agad din namang sinunod ni Dominic na tila ito maamong tuta. Halos 1 taon din kasi na koma si Dominic nang matapos ang operasyon nito. Masyado ro kasing kritikal ang naging tama ng binata na kahit sa likuran pa siya binaril ay tumagos pa rin ito malapit sa kanyang puso. Bukod doon ay masyado pang marami ang nawala sa kanyang dugo. Although noong nakaraan pang buwan nagising si Dominic, ngunit kinakailangan pa rin ito na ipahinga ang sarili. Tungkol naman sa sospek ay isa ito sa mga empleyado ni Dominic na malaki ang galit sa binata. Kahit marami mang bantay ang buong mansyon, ay nagawa pa rin itong makapuslit dahil na rin sa tulong ng kapatid ni Dominic na si Dylan, ang tunay na ama ni Saji. Sa ngayon ay kasalukuyan ang nakakulong ang dalawa, ang empleyado ni Dominic at si Dylan. Nakakalungkot lamang isipin na mismong ang kadugo mo pa ang makakagawang pagplanuhang patayin ka dahil lamang sa labis na inggit at pagkagahaman na kung tutuusin ay pantay lang naman ang estado ni Dylan at Dominic sa buhay. I felt sorry for you, my dear brother, but you were the one who wanted it after all. It's not my fault anymore. Isip-isip ni Dominic habang nakatitig ito sa siling ng kanyang kwarto. You like this? Mapang-akit na tanong ng binata kay Via kasabay ng panaka-naka nitong paghalik sa liig ng dalaga. Naungo lamang ang naisagot sa kanya. Umukit ang ngisi sa mga labi ng binata. Kahit hindi pa sabihin ni Via sa kanya, ay batid nitong gustong-gusto ng dalaga ang pagroromansang kanyang ginagawa rito. Kung kaya naman, ay bumaba hanggang sa dibdib ng babae ang mga halik niya. Habang si Via naman ay hindi na malaman kung saan ibabaling ang kanyang ulo at kung saan pa siya kakapit. Para sa dalaga ay masyado nang nakakaliyo ang ginagawa sa kanya ng lalaki. To the point na natatakot si Via na kapag nagpatuloy pa iyon ay baka tuluyan na naman siyang mawala sa kanyang ulirat. Napakagat sa ibabang bahagi ng kanyang labi si Via nang maramdaman niyang unti-unting tinatanggal ng binata ang bawat botones ng kanyang polong suot na umabot na hanggang sa kanyang binti. Ngunit dahil sa labis na sensayong nararamdaman ni Via ay wala itong ibang nagawa kundi pagmasdan na lamang ang ginagawa ng binata ng mga oras na iyon. Mas lalo pang nawala sa kanyang sarili si Via nang mapang-akit na itinapon ng binata sa kung saan ang kaninang suot niya na polo bago siya muling mapusok na hinalikan sa kanyang mga labi na kanya rin namang ginantihan. Pero natigil iyon nang muling paghiwalay ni Dominic ang kanilang mga labi. Gumuhit ang mga ngiti sa mga labi ni Dominic na tinignan ng asawa bago ito nagtungo sa may side drawer upang kunin ang kung anong bagay doon. Magtatanong pa lamang sana si Via kung ano ang hinahanap niya roon nang bigla na lamang itong humarap sa dalaga habang hawak ang isang maliit na box na may laman na singsing. Pwede ko ba ngayon ituloy ang naudlot kong sasabihin 1.5 years ago? Tanong ni Dominic. Walang naisagot si Via rito dahil nanatiling nakaawang lamang ang kanyang mga labi habang nakatitig kay Dominic. Alam kong naging mag-asawa tayo na tanging pagpirma lamang natin sa papel ang ginawa. Walang proposal, walang kasal na naganap. It's just a simple sign and a marriage contract and I'm so sorry for that. Kusang pagpapatuloy ni Dominic. Kinuha ni Dominic ang kamay ni Via bago nito higitin ang batok ng dalaga upang halikan siya nito sa noo. You don't deserve those mistakes that I've done to you. But, please, let me correct it one by one. Dagdag pa ni Dominic, nagsimulang mangilid ang mga luha sa mga mata ni Via. Let me show you how much you mean to me. How much I value you and how much I wanted to be with you. With our daughter Saji, na kahit hindi ako ang tunay niyang ama, ay nais kong maging parte pa rin ng buhay niya. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo na karapat-dapat kang samahan sa anumang laban na kakaharapin mo, na karapat-dapat kang mahalin at alagaan. Sandaling pinunasan ni Dominic ang tumulong luha sa kaliwang pisngi ni Via, kasabay ng paglawak ng ngiti sa mga labi nito bago siya muling magpatuloy. I know you didn't hear these words from me in the first place, but I know these words will be the rhythm of our hearts forever. I love you, Via Batumbakal Salazar. Will you marry me again? But this time, without forcing anyone. Pagtatapos ni Dominic, may ngiti sa mga labing napatitig si Via sa kanyang asawa na tila kinakabisado nito ang bawat sulok ng mukha ni Dominic bago dahan-dahan na itinango niya ang kanyang ulo. Sa labis na kasiyahang nadarama ni Dominic ay kulang na lamang na magtatalon ito.
Mahigpit na niyakap ni Dominic si Via, kasabay ng pagpapaul nito ng mga halik sa noo ng dalaga. Pagkatapos ay sandaling humiwalay rito ang binata upang isuot sa daliri ni Via ang singsing bago muli itong niyakap. Aminin man o hindi ng dalawa, ay batid nilang may kakaiba na silang naramdaman para sa isa't isa noong unang gabi pa lamang nila sa bar. Sadyang kapwa lamang silang natatakot kung ano man ang maaaring kalabasan nito dahil sa mga nangyari sa kanila sa nakaraan. Ngunit ngayon ay ang panahon upang lagyan na ng tuldok ang istorya nila sa isang masayang pagtatapos. Sa buhay, nakakatakot mang sumubok sa isang bagay na minsan ang naging sakit lamang ang naidulot sa iyo. Ngunit hindi naman kasi natin malalaman ang kalalabasan kung hindi tayo susugal. Kagaya na lamang nila Dominic at Via, nasaktan man sila sa kanilang nakaraan, ngunit ang mahalaga roon ay muli nilang sinubukan. Besides, life is all about come and go. Nasa atin na lang talaga kung sino-sino ang palalayain natin at kung sino-sino ang pag-i-stayhin natin.